Magandang umaga kaibigan! This is my first time na gumawa ng modification sa ating channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawang handheld, dynamic or shall we say podcast look ang ating BM800 condenser microphone. This is super old, the mic. I guess 10 years na ito o 10 years na ito sa kamay ko kaya siguro nasira siya. So ito naman yung Behringer XM8500. Kung meron kayong available na dynamic capsule, mas maganda kaibigan para bagong-bago ang dating. Ang kailangan lang natin dito ay ang capsule ng dynamic mic at ang body ng BM800 condenser microphone. Attention po, do it at your own risk. This is only an experimental video. Di pa po natin alam kung gagana ang gagawing modification. So, umpisahan na natin. Unang-una, syempre, baklasin muna natin ang mga mics, kaibigan. Kunin lang natin ang capsule ng dynamic mic. Tanggalin natin yung capsule at board ng BM800, pati yung XLR output nito. Tapos, prepare lang tayo ng dalawang wires with different colors para hindi tayo malito mamaya. Gamit ang pandikit or kahit anong gagawin ninyo para lang mailagay ng tama at maayos at magiging stable ang capsule na ilalagay natin sa loob ng head basket ng BM800 natin. Of course, kailangan nakalabas yung dalawang wires para hindi tayo mahihirapang idugtong sa XLR output mamaya. Ito yung pinaka-challenging sa part ko. I'm not good at soldering, kaibigan, kaya talagang aabutan tayo ng oras nito. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo ang kung paano ko hininang or sinolder. Paano ko hininang? Ilalagay ko na lang sa screen ang paa ng XLR na dapat idugtong. Ang importante dito, maayos ang pagkahinang natin. Yan, at secure na ang mga wires sa mga paa ng XLR. Dugtungin na natin ang mga wires from the capsule itself at from the XLR output. Dapat hindi magkabaligtad at hindi magkadikit, kaibigan. Alam nyo na ang mangyayari. Secure na lahat, ibalik na natin yung buo ang mic natin. Eto na nga, of course, lagyan natin ng wind muff. Ito yung wind muff ng in-order ko online, buy one take one, wind muff ng Shure MV7B podcast microphone. Yung isa nito is para sa gagawin kong Shure MV7B copy made of wood. Wait for it, kaibigan, medyo mas excited ako doon. Okay, ito yung mangyayari sa kanya. Okay, pasok lang natin. So this is it, guys, the moment of truth. Soundcheck na natin. This is the moment of truth. Hello, mic testing. Okay, hopefully it works. Mic testing, mic check, plosive. Plosive. Hello, mic. Okay, test. This is our new podcast microphone. Modified condenser microphone to dynamic microphone. Mic testing check. Mic testing check. Testing mic check. Okay, mamaya pakikinggan ko tong audio na to kung gumagana sa ating cellphone. Anyways, itong microphone natin is directly na nakakonect sa ating phone using the Saramonic na audio interface papunta sa phone natin. Kasi wala tayong computer. So, ito na lang yung gamit natin. Saramonic audio interface directly sa ating phone. With this microphone, new podcast microphone, testing natin. Hello, mic testing check. Hello, mic testing, mic check. Mic testing, check. Mic testing, check. Testing, mic check. Testing, check. Ayan guys, hopefully gumagana siya. Scratch the phone. Hello, mic. This is the BM800 podcast mic. Okay, so testing in. Scratch. Hello. Lagay ulit. And so it works. So ito na. Ito na yung output niya. Gumagana. Lahat gumagana.
Okay, so this is the new dynamic, or shall we say, BM800 podcast microphone. Super old. Super good. I am happy na gumagana yung ginawa nating modification, kaibigan. At last, may podcast mic na tayo, di ba? Anyways, kung gusto nyong gawin din ito, just be careful na lang mga kaibigan. If possible, kung meron kayong kakilala na marunong maghinang, ipapagawa nyo na para safe. Diba? So, mas maganda yung safe tayo. Sa audio naman, okay na siya. May hissing noise ng konti, pero ma-minimize natin yan sa post-processing natin. Super sulit ang ginawa. Super good, super cool. Anyways, abangan nyo guys sa isa pang modification na gagawin natin. Hanggang dito na lang kaibigan. Salamat sa panunod. Happy recording. See ya!